I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga bes. Okay, siguro naman na inaalala nyo si dating General Manager ng PCSO, si Garma. Nako, pinapadeport papuntang Pilipinas. Sinasabi ko sa inyo matindi ito, ha? Oh. Basahin pa natin para kumpleto detalyado, okay? Ayan mga kababayan, asylum bid rejected. Ex-PCSO Chair Royena Garma back in Philippines. MGOS. Ay nako, September 6 ayan, 2025 pala. So, sabi dito mga bes, nako, alam nyo naman po, no? Kung nasubaybayan nyo po ang Quadcom, talaga naman matindi ang pagtatanong sa kanya. Ginisa talaga siya ng Quadcom dyan alam nyo naman, by video po tayo dyan. At naka-live tayo nung that time na yun. Kaya naiyak talaga ito as in. So, wala tayong magagawa ganun talaga ang buhay. Pag gumawa ka ng masama, siguradong kakarmahin ka. Dating malapit ito kay Digong. Sabi nga nila, ex-girlfriend ni Digong, pero inamin niya, hindi daw. Well, anyway. So, dahil dyan, pagkatapos kasi nung Quadcom, nabalitaan na lang, after 1 week, lumipad papuntang Amerika. So, ang nangyari, mga kababayan, pagdating niya sa Amerika, paglapag niya, hindi po siya nakapasok. Naka-hold siya ng immigration ng Amerika. So, ang ginawa, kinulong siya doon. Mga kababayan, kinulong siya doon. Dahil kinulong siya doon, mga kababayan, hindi talaga siya nakapasok sa Amerika. Hanggang lang sa airport. So, kinulong. Dahil kinulong siya ng ilang buwan din, 2024 ba o 2023? Matagal na rin, So, dahil dyan, ngayon, pinadeport siya. Kasi rejected ang kanyang asylum. Kumuha kasi ng asylum dun sa Amerika, ni-reject. Kayo naloka. Alam nyo naman ang bansang Pilipinas, mga bes. Hindi talaga siya bibigyan ng asylum. Mabigat ang kaso niya. Siyempre, wala naman tayong kaalaman. Baka nagtatanong ang bansang Amerika kung ito si Garma, okay bang background niya? Ano bang pinagagawa niya sa buhay niya? O nasasangkot ba sa mga anomalya? Natural, magre-response ang bansang Pilipinas na ganito siya, may kaso siya, o ganito, ganon, dami. Di ba? For sure yan, baka sinearch nila sa Google at nakita yung hearing dyan sa Quadcom. Ayun. At dinawit niya ito, si Bongo, sa pagpatay kay dating board member, si Bayorga ba yun? Correct me if I'm wrong. Sinabit niya ito si Bongo. At siyempre, yung mga Chinese na pinatay sa Davao, dyan sa kulungan, dinawit niya, pati si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya, nung mga panahon na yon sa Quadcom hearing, mga kababayan, doon pa lang, for sure, nakasubaybay ang ICC. Kaya isa rin doon sa mga reason or malaking ebidensya laban sa dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil dito sa pagtestigo ni Royena Garma. Hindi lang, pati sa Senate, di ba? So, dahil dyan, para kompleto detalyado, basahin po natin. Ayan, Sabi dito, retired Police Colonel Royena Garma, former General Manager of Philippine Charity Sweepstakes Office, PCSO, and controversial figure linked to both the Duterte administration drug war and the murder of the senior agency official has returned to the country. Agoy. Reportedly after being deported from the United States. The Bureau of Immigration confirmed Garma's arrival at Ninoy Aquino International Airport, Terminal 1 on Saturday evening. Ngayon.
Ngayon guys, September 6 through a Facebook post. I don't know mga bes kung ito ay ikukulong siya dito sa Pilipinas. Basahin po nga natin. Sabi dito, tuloy, Garma had been detained by American authorities in November last year. Nung 2024 pala, no. Last year for overstaying here. Her visa. Ayun. Overstaying her visa. Her lawyer subsequently confirmed that Garma filed for asylum but said he was not privy to the details. Diba? Overstaying her visa. Yun lang talaga ang palabas. Ang balita noon, mga kababayan, yung araw na yan, after 1 week ng Quadcom hearing, ayun nga, lumabas na ng bansa. So, pagkatapos noon, nung nabalitaan, si Garma ay nakulong dyan sa Amerika. Ang balita ng time na yun is, na naharang siya sa airport. So, ayun, kinulong siya. Ay di kayo naloka. But overstaying ang sinasabing. I don't think yan ang reason, no. Di ba? May reason talaga yan. Baka yan lang palabas. Garma is facing charge of murder and frustrated murder over the 2020 killing of the former PCSO Board Secretary Wesley Barayoga pala. Sabi ko Bayorga. Whom she allegedly ordered killed. She has denied the accusation through the lawmakers previously grilled her during congressional hearing on her alleged role in crime. Goes, mga base. Ano po ang kapalagayan nyo? Yan, tuloy natin. At the same hearing, Garma admitted that the former President Rodrigo Duterte had tapped her in 2016 to identify an officer who could replicate the so-called Davao model of the drug war on a nation scale. She described the model as one of the involved payments for killing drugs suspect, funding operation, and reimbursing operational expenses. Ito yung guys na yung reward system na sinasabi. Actually, na-assign to sa Cebu, tinanggihan. Pero wala silang magawa talagang dapat siya talagang tanggapin doon. Galing nga din sa mga issue baga. At medyo may pagkalupit din ito nung time na yun. Biro niyo yung mga kababaeng tao. Matindi. Di ba? Kaya sabi sa inyo pag dumikit ka sa mga Duterte, ayan ang kahinatan mo. Ayan sabi ng politiko, retired police colonel Royan Garma, for General Manager of the Philippine Charity Sweepstakes PCSO, and controversial figure linked both of the Duterte administration, bloody drug war, in the murder of senior official or agency official, has returned to the country reportedly after being deported from the USA. Agay. Ayan So ano po ang kapalagayan nyo dito mga kababayan? Ayan. I think yan hindi siya papayagan na makauwi sa bahay niya. Baka nasa kulungan ito kasi walang nakalagay so malalaman natin yan sa mga anytime from now kung siya po ay dinitain dito or kinulong. Hindi ko alam kung saan siya kinulong, no. So malakas ang ebidensya dito sa kanya, laban sa kanya, lalo na po yung yung tatlong Chinese sa Davao na nakulong na pinatay sa loob ng kulungan. Di ba nagtestigo yung dalawa dyan sa Quadcom that time at tinuro si Garma ang mastermind. Ito naman si Garma may utos sa taas. Sino nga ba yun? Di ba? Actually nung kinancel po ang kanyang visa sa Japan, anong una bago po ang Quadcom. Kasi matunog na ang pangalan niya na ipapatawag siya sa Quadcom. So nakatunog na po siya. Nung panahon na yun, nagbalak siya na papuntang Amerika. Ang ginawa niya, mula Pilipinas, Japan, from Japan to Amerika dapat. Kaso lang, ang nangyari, nung nagbiyahe siya from Philippines to Japan, sa Japan pa lang mga kababayan, hinarang na po siya. Hindi na siya pinapasok. Nakansela ang kanyang visa.
Kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa Pilipinas. Nung bumalik siya sa Pilipinas, yun na yun. Pinatawag siya na sa Quadcom. Yun ay, tawag dito, kumbaga ini-interrogate siya that time. Sabay ganun, no? Ibig sabihin, talagang nag-isa siya nung panahon na yun sa Quadcom. Actually, itong mga highlights, isa sa mga highlight nung time na yun, ito. Short lang ito, So, but before that, don't forget to like, hit the button bell para lagi kayo update sa aking upload video, okay? Follow me, guys. Eto na. Abante, give me the time because this is my time. I move to cite in contempt Ms. Garma for lying and evading questions being asked by the members of this committee and including this representation. So move, Mr. Chairman. In my mother's grave, yung travel ko sa state, sinabi ko na po ang totoo. I have a daughter waiting for me Bus who mo na. attempted to kill herself 3 times. I cannot leave her. Mr. Chair, she's waiting for me. With regards to my travels, that's the real Nabos mo answer. na. I do not know why my visa was cancelled, Mr. Chair. Okay. You can validate that. Mainit. Magtanong kayo sa Japan kung bakit. They didn't give me the exact answer.